Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating Simply Talkies vlog, no? Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Ang mainit nga po ngayon mga kababayan, no? Lumabas po ang tunay na kulay ng Solicitor General Menandro Guevara. At meron pong senador diyan na tuwang-tuwa, no? Very appreciative po ang isang senador sa ginawa ng inyong napaka-traidor. No, lumabas po ang totoong kulay ng inyong Solicitor General Menandro Guevara. Okay, at ganun din po yung isang mambabatas na kabilang sa Makabayang Group. May patutsada po kay Harry Roque. Meron po siyang tawag kay Harry Roque. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga OFW, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. Special shout out po sa inyo, and may God bless us all. May God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil, the likes of Dutertes, their minions and their followers, and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan itong walang hiyang Solicitor General ng Pilipinas. Walang iba kundi si Menandro Guevara. Ito po ay tao ni Digong. Nakinabang po ito kay Digong nung panahon na si Digong ay presidente. Kaya ngayon, bayad utang na siya. Bayad utang na si Menandro Guevara. Okay. Kinaya niya pang maging abogado ng gobyerno dyan sa PhilHealth. Nagbigay rin ng posisyon ang gobyerno tungkol sa petisyon tungkol sa General Appropriation Act. Pinapabasura nila. Now, nung dumating itong petisyon ng magkakapatid na Duterte na anak ni Digong, na si Veronica Duterte aka Build, ay mali, si Kitty Duterte pala, no? Si Pulong, at kasama dyan si Salvador Panelo at ang kanyang anak na abogado. So ang makakalaban ni Menandro Guevara ay ang mga Duterte. Wala na. Yumuko na po siya. Imbis na maging ano po siya, imbis na maging ano ba'y matapang na aso dito, I forgot imbis na maging bulldog siya, magpakita siya ng tapang, mga German Shepherd, pitbull, yung pitbull, delikadong pitbull pag nagalit, no? Pumapatay po yan. Naging ano po siya, maamong tupa. Maamong tupa sa mga walang hiyang Duterte. Tumiklop po siya. Nung hinihingan na po ng komento ang gobyerno tungkol po sa writ of habeas corpus ng mga anak ni Duterte, bigla pong yumuko, naging maamong tupa ang inyong Solicitor General Menandro Guevara sa mga Duterte. Dahil siguro itong si Menandro Guevara ay natakot kay Bato. Natakot ka ba? Dahil sinabi ni Bato kay Secretary Eduardo Año na kanya na ding kaalyado na tumulong si Eduardo Año sa mga pagbibigay ng intelligence report sa Pangulo kung nasaan si Duterte ang galawan nito. Ang sabi ni Bato kay Año, you break our heart. Dahil kakampi nila O ngayon, nung nalaman siguro ito ni Menandro Guevara, sabi niya, I will not be like Secretary Año. Ako ay may utang na loob sa mga Duterte. Without the Dutertes, there will be no Menandro Guevara as Department of Justice Secretary. Ayun po yan. Nagbayad utang ang gago. Yumuko, naging tuta ng mga Duterte. Natakot sa mga anak ni Duterte. Natakot kay Panelo, ang Office Solicitor General ng Pilipinas, na walang iba kundi ang puppet, no? Ang tuta, ang garapata ni Digong na si Menandro Guevara. No? Ang sabi niya, I recuse, meaning inihiwalay ko. Ayaw kong sumama dyan. Ayaw ko na. Ayaw kong magbigay ng petisyon kasi naniniwala po si Menandro Guevara sa naratiba nila Bato na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Pero ang ayaw niyang ipaliwanag sa atin, hindi nga tayo nakipagtulungan sa ICC kundi meron po tayong obligasyon sa Interpol.
Doon po tumigil si Menandro Guevara sa ICC. Naniniwala siya siguro na mali din ang posisyon ng gobyerno sa pagkakadawit kay Digong ng Interpol. So meron kayong traidor, ha? Diyan sa Office of the Solicitor General. Yung mismong Solicitor General ang traidor sa pamalaang Marcos. Ano po ang sabi ng palasyo dyan through Attorney Claire? Solgen should assess himself. Tama. I-assess mo sarili mo. Ha? Traidor na Solicitor General Menandro Guevara. Wala kang silbi. Tuta ka ni Digong. Dapat kang palayasin dyan. Hindi ka nararapat dyan. I-assess mo ang sarili mo kung katiwa-tiwala ka pang manimbihan sa taong bayan dahil alam ko po, sa ginawa mo, wala kang paninindigan. Hindi mo kayang gawin ang iyong tungkulin, kundi ikaw ay clouded na ng utang na loob sa mga Duterte. It's time for a payback, sabi ng mga Duterte. Maniningil na kami ng pautang, kaya ikaw, yang tumbong mo, ha? Binasag ng mga Duterte, nangatog ka sa takot, nangatog ang tumbong mo. Nakakahiya kang Solicitor General dahil kilalang kilala naman na ikaw ay kampi sa mga Duterte. Ewan ko ba, bakit ang Pangulong Marcos, bakit pilit pang hindi tinatanggal sa mga pwesto ang mga loyal kay Digong na nandyan, no? Na nasa gobyerno. Dapat dyan, tanggalin na ang mga yan. Isisanti mo na yan, Pangulong Marcos. You should assess yourself kung nararapat ka pa bilang isang Solicitor General under the Marcos administration. Nakakahiya ka po dahil mas kinakampihan mo ang isang umaming mamamatay tao. Ang isang nag-enable lalo ng patayan. Ang nag-enable ng pogo. Ang nag-enable na maghari-harian ang mga tsekwa sa bansa. Magkano ba ang nakuha mo kay Digong? Yun lang yan. No? Ang tapang mo tungkol sa PhilHealth, ang tapang mo tungkol sa GAA, pero pagdating na sa petisyon ng mga anak ni Duterte, yukong-yuko ka. Oh, wala. Ngayon, matapang niya pang sinabi, mga kababayan, tanging Pangulong Marcos lamang ang makakatanggal sa kanya. Ha? It's up to the President to decide kung tatanggalin ako o i-retain ako. Malamang dapat ka nang tanggalin, walang hiya ka eh. 'Di ba? Nakakahiya ka po bilang isang Solicitor General, ha? Ito ang sabi po dito ni Attorney Claro, siguro po mas maganda po kung mismong si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya po pa ba nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Sa akin po, hindi. Big no, mag-quit ka na. Nakakahiya ka, no? Nakakahiya ang naging galawan mo sa sambayan ng Pilipino. Kaya po si Bato tuwang-tuwa eh. Anong sabi ni Bato dyan? Mabuhay ka. Totoong kaalyado. O ayan, sa mismong bibig na ni Bato, nanggaling, kaalyado ka ng mga Duterte, nakinabang ka. Wala kang prinsipyo, hindi ka pala para sa taong bayan. So baliwala rin sa'yo yung mga biktima ng EJK ni Digong na humugit kumulang sa 30,000 biktima. Hindi ka ba naaawa dun sa mga bata? Hindi ka ba naaawa sa mga estudyante na walang awang pinagbababaril? Sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga grandparents, wala kang awa, no? Okay? Ito pa ang sabi. Although there is no word from the palace on its next move after Guevara's refusal, Castro said it's very important to have a lawyer that will effectively defend the government in its causes. Actually, sa totoo lang, ito po ay kinuha na ng DOJ. Sila Secretary Boying Rimulya na po ang magdedepensa sa posisyon ng gobyerno. Biruin nyo, trabaho ng Office of the Solicitor General, hindi kayang idepensa ang gobyerno. Eh para saan ka ba dyan? Para saan ang binabayad ng taong bayan sa'yo? Ano, para kampihan mo ang Duterte? Anong gusto mong isulong? Ang interest lang ng Duterte? O dapat gumawa ka na lang Office of the Dutertes, hindi po Office of the Solicitor General of the Philippines. 'Di ba? Mali po ang napuntahan mong opisina. Hindi ka karapat dapat maging Solicitor General dahil ikaw ay partisan, no? Nakakahiya, mga kababayan. It is so embarrassing. Bugok, no? Bugok. Menandro Guevara, bugok ka, namo. Ha? Namo.
mag-resign ka na. Huwag kang magkapit tuko dyan, no? Kukuha ka pa ng pera ng kaban ng bayan. Wala kang silbi, no? Yumuko ka sa mga Duterte kasi, ano, sabi ni Bato, mabuhay ka. Yan ang totoong kaalyado. Kaya Pangulong Marcos, lahat ng kaalyado ng Duterte sa administrasyon mo, pwede po ba? Pakisipan nyo na. Kasi yan po yung mga ahas, no? Mga ahas at mga buhaya pa. Kapit tuko sa posisyon para magkamal-kamal pa ng mga pera. Okay? So yan po, no, ulitin ko, Namo Solicitor General Menandro Guevara, umalis ka na dyan. Wala kang silbi. Huwag ka nang mag-antay na sipain ka pa ng Pangulong Marcos. Huwag kang magpakapit tuko. Magkaroon ka na ng prinsipyo. Ang prinsipyo mo ay para ipaglaban ang mga Duterte at hindi ang gobyernong Pilipinas. O, sino Judas? Ikaw. Oo. Ha? Namo. Okay, pasok tayo dito ngayon mga kababayan sa isang miyembro ng Makabayan Black na pinatutsadahan po si Harry Roque na isang pugante na ngayon ay nagsisik ng political asylum sa bansang Netherlands. No? Ito pong si Harry Roque sa sobrang katapangan ng apog, tumakas sa ating bansa at kung ano-anong pinagsasabi. Hindi daw siya takas. Ano ka? Turista? O di ang daming pera? Biruin nyo, ha? Kung ako sa 100 Island, nag-island hopping. Island hopping? Oh, from another island to another island using bangka. Si Harry Roque, sa dami ng pera, nag-nation hopping. Oo. From one nation to another nation. Diba sabi ng Bureau of Immigration? Natagpuan po dyan siya sa diyan po siya sa Tawi-Tawi lumabas, ganyan, pumunta po siyang Singapore, pumunta po siya ng China, pumunta po siya ng Dubai, tapos pumunta po siya ng Japan, gusto niya pong pumunta ng US pero nireject nga po siya. Ngayon, nasa Netherlands siya. That's what you call country hopping or nation hopping. Dami pera. Dami pera. Imposible namang sumakay lang siya dyan ng the love boat o nag-cruise siya. Mahal pa rin yun. Nag-eroplano, mahal pa rin yan. Ibig sabihin, meron siya kaagad perang nadudukot. Otherwise, sino kaya ang financer ni Harry Roque sa kanyang mga travels? Sabi niya, hindi po ako takas. Malaya po akong magtuturista. O ilang buwan ka nang nagtuturista at ilang country na ang napuntahan mo, no? Talagang ikaw ay elite of elites dahil ang dami mong pera. Sino nagpa-finance sa'yo, ha, mga kababayan? Ngayon, no, nung nakita siya dyan sa Netherlands at umamin po siya, may pronouncement siya na siya po ay magsisik ng political asylum dyan, no? Ang sigaw ng ating mga kababayan, bring Harry Roque home. Bring Harry Roque home. Kasi sumisigaw sila ng bring PRRD home. O di isama nyo si Roque, bring Harry Roque home. Sana naman hindi po katiga ng the Netherlands o the Dutch government ang hiling niya na political asylum. O ngayon, ano po ang sabi ni ACT Teachers Party List Representative, no, miyembro ng Makabayan Black na si Franz Castro kay Harry Roque sa politiko? Mars. Mars? Ano po yung Mars? Mare. Oy Castro, magkumari pala kayo ni Roque. Mare, umuwi ka na dito. Ay Roque, tinawag kang Mare, ha? Oy Mare, umuwi ka na, sabi ni Castro. Mars, uwi ka na rito at harapin mo yung mga tinatanong ng Quadcom at i-clear mo yung sarili mo muna bago ka mag-abogado kay dating Pangulong Presidente Duterte. Oo nga naman. Tama nga naman, Mars. Oy, Roque, umuwi ka na sa Pilipinas. Huwag kang magmagaling-magaling dyan. No? Bago ka mag-abogado, bago ka maging international ek-ek, ha? Sagutin mo muna yung sa Quadcom at yung sa PAOK. May kaso ka sa PAOK eh. Ha? Kinasuhan ka ng PAOK ng human trafficking in relation to Pogo. Ano na Mars? Mars Roque, uwi ka na, sabi ni Castro. Ang lakas mang asar mga kababayan ni Castro, ha? So, karapatan niya na mag-abogado pero dapat harapin niya muna
yung mga question ng members ng Quadcom at dito ma-clear out niya kung ang kanyang relasyon na yung involvement niya sa Pogo. Correct, Roque. May punto naman pala ang kumari mong si Franz Castro. Hindi ko alam, magkumari pala kayo. Roque, mahiya ka naman. Ang tapang-tapang mo dyan, no, sa Netherlands. Mag-aabogado ako kay dating Pangulong Digong dahil ako ay international lawyer. Ha? Magaling ako. Magaling daw siya, pero takbuhin naman siya. Ha? Ano pa ang sabi ni Castro dyan? Ha? Bukod sa Mars, uwi ka na dito. Magpakatapang siya. Hoy, ha, Castro, paano siya magpapakatapang? Mars nga siya, Mars. Marshmallow, ang wet packs niya. Paano siya magpapakatapang? Itinawag mong Mars. Walang bayag si Roque. Anong meron? Baka po day-day. Roque, halika dito. Kasuhan mo ako sa States, ha? Oh, hindi ko lang alam. Baka dalhin din kita kayo sa Rizal, sa National City. Umuwi ka ng Pilipinas, ha? Nahanap ka ng kumari mong si Franz Castro. O sino ba inaanak mo sa anak ni Castro? Mars daw Mars. Uwi ka na. Marshmallow pala ang puwet, malambot. At masarap, gawing lagyan ng Hershey's chocolate. It melts in your wet packs. Mars, sabi pa ni Castro, Mars, magpakatapang ka. Umuwi ka na dito. Harapin mo ang Quadcom, huwag kang mag-abuga-abugadudan. Ano ba tong si Castro? Abuga-abugaduhan dyan. O kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? No, lalo na kay Roque. Oy Mare, umuwi ka na, ha? Huwag kang magtapang-tapangan, sabog naman ang betlog mo dyan. At ganun din po, ano ba isa natin tinapik? Ano yung isa kanina? Si Solgen, ha? Lumabas ang totoong kulay. Isang Duterte supporter na nagbabayad ng utang na loob. O, kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.